Lumabas naman mula sa makapal na usok si Yeon sa kasinabing huwag nang umiyak si Ziming dahil nasa maayos siyang kalagayan. Inis namang tinawag na pasaway ni Ziming ang ating bida, dahil ani ay pinag-alala siya nito ng husto. Patakbong lumapit si Ziming sa kakinapitan sa magkabilang balikat si Yeon, dahil sa tuwang patuloy na nakakabit at buo ang katawan ng ating bida, saad pa niya na hindi niya alam ang sasabihin sa kanilang master, sakaling may nangyaring masama sa kanilang junior brother. Nakangiting sagot naman ng ating bida na hindi lang ang katawan niya ang meron siya ngayon, kundi taglay na rin ang isang magandang bagay. Pagkasabi niyo nakita ni Ziming ang pagyukod ng puppet sa likuran, indikasyon ng pagsuko nito at pagkilala kay Yeon. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga kung nagawa ba ni Yeon, na mapasunod ang puppet at maging alipin ito. Sagot naman ni Yeon na iyon ang palagay niya, sa kanilapitan ng puppet at ipinakita ang paraan niya ng pagkontrol dito. Matapos endeavor ni Yeon ang puppet sinubukan niyang ilagay sa spiritual core nito, ang sarili niyang spiritual energy bagaman walang kasiguraduhan sa kalalabasan yon. Ayon kay Yeon hindi nasayang ang pagpunta niya doon dahil nagawa niyang ma-upgrade ang cultivation realm, sa pamamagitan ng pag-divorce sa mayaman nitong spiritual energy. Halos malaglag naman ang panga ni Ziming dahil sa di kapanipaniwalang nangyari, dahil batid niyang ang core ang isa sa pinakamakapangyarihang skills ng isang puppeteer, upang mapasunod ang isang puppet na hindi pwedeng maliitin ng sinuman, ngunit ngayon hindi lang nagawang wasakin ni Yeon nag-core ng puppet, kundi nagawa niya pa itong kontrolin at mapasunod. Sa pagkakataong iyon sigurado si Ziming na isang pambihira, at kakaibang disciple ang napili ng kanilang master. Sa kabilang banda matapos silang makalabas ng nakakapangilabot na lugar, iminulat ni Yingying ang kanyang mga mata habang ramdam ang sakit ng kanyang ulo. Nakangiting binati naman ni Ziming ang kanyang senior brother, saka naitanong kung meron bang mali sa pakiramdam nito. Takang tanong naman ng walang kamalay-malay na lalaki, kung nasaan sila at kung bakit siya natutulog. Paliwanag ni Ziming na mukhang nakalimutan ng senior brother ang nangyari matapos itong matulugan, saka sinabing si Yeon ang mag-isang nakatalo sa Matter Sovereign Realm Puppet upang iligtas sila. Napalingon naman ang dalawa kay Yeon na abala sa pagtuturo sa kanyang bagong comrade. Nang mapansin ni Yingying ang suot na baluti, gulat na tanong niya kung bakit siya ang may suot ng Inferno Soft Armor na bigay ng kanilang master kay Yeon. Salaysay naman ni Ziming na isinusuot ito ni Yeon sa kanya, dahil nag-aalalang hindi siya maprotektahan ni Ziming ng mag-isa at aksidenteng mapinsala ng puppet. Kasabay ng dahan-daang pagtayo hindi makapaniwala si Yingying, babinigyan siya ng palagi niyang sinusungitan ng isang mahalagang armor upang suotin. Kasabay naman ng pagtapik sa kanyang balikat tanong ni Ziming kung nagbago na ba ang tingin ni Yingying sa ating bida. Agad namang nagbigay galang si Yingying sa harap ng ating bida, biglang pagpapakita ng pagpapakumbaba kasabay ng paghingi ng tawag sa masamang pagtrato niya noon sa ating bida. Sinabi ni Yeon na ayos lang iyon at ipinapahingi na niya ang soft armor sa kanyang senior brother. Sa isip ng ating bida na meron na siyang Vajra glazed physique na pangdepensa niya. Ang soft armor ay wala ng silbi pa sa kanya, kaya mas mabuting ipahingi na lang niya para sa personal na pabor. Pang-asar ni Yeon kay Merong Yingying na kailangan pa nitong palabasin ang cultivation nito dahil kung hindi ay wala na siyang maibibigay pa na treasure dito sa susunod. Nang marinig iyon ni Merong ay bigla agad siyang nagliyab sa galit sa ating bida. Napasabi na lang si Ziming Chi na hindi pa rin nagbabago ang dalawang ito. Sa isang banda sa Affairs Hall ay makikita si Old Shu na matamlay at sinasabi na kinakalawang na siya. Ang kausap nito ay si Li Qingzuo na naghahatid ng kanyang mga natapos na misyon. Sabay humihingi pa sa Old Shu ng mga bagong mas mataas na misyon. Sagot ni Old Shu na wala ng misyon. At lagi na lang siyang inaabala ng mga ito habang siya ay nananaginip, at talagang nakakainis ang mga ito. Dagdag pa ni Old Shu na si Li Qingzuo at ang hanggal na isa iyon ay pariho ng palaging sinasabi sa kanya. Nagtaka si Li Qingzuo kung sino ang taong tinutukoy ni Old Shu bukod sa kanya. Maya-maya ay may dumating sa Affairs Hall at sinabi kay Old Shu na natapos na niya ang 20 mission na ibinigay nito sa kanya. Sabay bagsak ng lahat ng nakuliktang mga bagay. Ang dumating pala ay si Yeon habang sinasabi sa Old Shu na nangako ito sa kanya na bibigyan siya ng mas madami at mas mataas ng mission. Nagkatitigan ang dalawa dahil hindi nila inaasahan ang pagkikita sa Affairs Hall.
Nagalit na naman si Old Chu dahil dumating na naman ang kinaiinisan niya na si Yeon. Sinabi ni Lee Ching-zo sa ating bida na masyado itong nag-practice ng matindi nitong nakalipas na araw at tumaas ng husto ang cultivation nito. Sagot ni Yeon na pareho lang sila ni Lee Ching-zo. Tugon ni Lee Ching-zo na gusto ulit niyang makalaban si Yeon kapag may oras ito. Sagot ni Yeon na pwede siyang makipaglaban ngayon din. Sa isip-isip na ang cultivation ni Lee Ching-zo ay nasa peak ng 9th stage of Transcendent Realm gaya niya. Nararapat lamang dito ang maging pangalawang disciple ng Kaiyuan sect sa battle rankang. Nakialam na si Old Chu sabay pinaghampas sila ng panglinas ng alikabok. Sabay pinalayas ang dalawa at sinabi sa labas ang dalawang ito maglaban dahil baka masira ang kanyang affairs hall. Maya-maya ay biglang tumunog ang communication device ni Lee Ching-zo at sinabi ng nasa kabilang linya na may nangyari sa kanilang tahanan kaya bumalik na ito agad. Dali-daling tumakbo si Lee Ching-zo para umuwi, at humingi ng tawad sa ating bida dahil hindi muna siya makakalaban dito at sa ibang araw na lang nila ituloy ang kanilang laban. Nagtaka na lang si Yeon kung ano ang nangyari. Biglang pinalo ni Old Chu si Yeon sa likod sabay utos na sundan nito si Lee Ching-zo kung nag-aalala ito. At anong klaseng lalaki ito na nagdadalawang isip pa? Dali-daling tumakbo si Yeon, habang si Old Chu ay nagsani na magandang maging bata. Nararamdaman ni Old Chu na may masamang nangyayari ayon sa kanyang mga pangitain. Habang tumatakbo si Yeon ay may nagliliwanag na bay sa kanyang likuran na inilagay ni Old Chu. Salaysay ni Old Chu na sa ngayon ay pagmamayari na ni Yeon ang bagay na iyon. Sa isang banda sa tahanan ng mga Lee ay maumaatake at ang mga tao ay nilalagutan ng hininga. Galit na nakikipaglaban si Old Lee sa isang malakas na kalaban. Ang Old Man ng Underworld. Ang lalaking mukhang multo na naglalabas ng green aura ay ang Old Man ng Underworld na nasa second stage of Martial Sovereign Realm. Pagbabanta nito sa matandang Lee Yunjian na papatayin niya ito ngayong araw at napakadali lamang niya iyong gawin. Utos pa nito na isuko ng matanda ang buong Ye family sa kanya. At ibigay sa kanya ang kalahati ng kayamanan ng Lee family. Pangatlong utos ng matandang lawit ang dila na ibigay sa kanya ang babaeng si Lee Ching-su para ipakasal sa kanyang disciple at gaganapin ang kasal sa Underworld. Kailangan ni Old Lee na sundin ang tatlo niyang utos kundi ay uubusin niya ang buong Lee family. Walang ano-ano ay inatake ni Ye Wushong ang likod ng lalaking ahas. Napangiti lamang ang mukhang multo na matanda dahil para lang siyang kiniliti ng atake ng tatay ni Yeon. Naglabas ng malakas na enerhiya ang matandang mukhang multo kaya tumilapo ng malayo si Ye Wushomang. Dali-daling nilapitan ni Lee Yunjian si Ye Wushong at sinabi na wag itong padalos-dalos. Tugon ni Ye Wushong na ang Old Man ng Underworld ay inatake ang kanyang Ye family. Nalaman niya na ang anak niyang si Yeon ay pinatay ang disciple nitong si Yang Zan. Sabay nagpasalamat siya kay Lee Yunjian dahil sa tulong nito sa kanilang Ye family. Pero kapag bumagsak ang Lee family dahil sa kanila ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Sinabi ng mukhang multo na ang walang hiyang si Yeon ay pinatay ang kanyang pinakamamahal na disciple kaya papatayin niya ang lahat ng malapit kay Yeon. Dagdag pa nito na dahil close ang dalawang head ng family ay papatayin niya ang dalang ito ng magkasama para maging pamilya ang mga ito. Naglabas ito ng malalaking ahas para patayin ang dalawang matanda. Nang akmang tatamaan na ang dalawa ay biglang may umatake sa mga ahas at naputol ang mga ulo nito gamit ang isang eye slash. Lawit ang dila ng mukhang aswang sa pagtatanong na kung sino ang pangahas na gumawa nun. Ang umatake ay si Lee Ching-zo. Maangas na sagot ni Lee Ching-zo na kung sino ang magtangkang manakit sa kanyang Lee family ay nararapat mamatay. Natuwa ang mga tao dahil dumating na ang kanilang young mistress. Agad kinamusta ni Lee Ching-zo ang kanyang lolo at nagtanong na kung ayos lang ito. Sagot ni Old Lee na maayos lang siya, sabay tanong na bakit naririto si Lee Ching-zo dahil hindi iyon ang lugar para magpunta si Lee Ching-zo. Umiiyak na nagsalita ang isang babae at sinabi na siya ang palihim na nagbigay ng mensahe sa kanilang young mistress. Matapang na itinutok ni Lee Ching-zo sa matandang lawit ang dila at sinabi na puputulan niya ang ulo nito. Umatake ng malalaking ahas ang pangit na lalaki at sinabi na magandang babae si Lee Ching-zo. Dagdag pa nito na maganda at makinis ang balat ni Lee Ching-zo. At napaka-pino ng yin element nito. Sinangga ni Lee Ching-zo ang mga atake ng matandang mukhang multo at sinabi na wag itong mangarap ng gising.
Lumitaw sa likod ni Li Qingzhou ang matanda habang nakalawit ang dila, sabay sinakal ang matanda si Li Yanjian. Utos nito kay Li Qingzhou na ibaba ang espada nito kundi ay papatayin niya ang lolo nito. Habang nahihirapan ay sinabi ni Li Yanjian sa kanyang apo na wag na siya nitong alalahanin. Galit na sigaw ni Li Qingzhou sa matandang lawit ang dila nakasuklam-suklam ito. Nakangiting sabi ng matandang mukhang multo na wala pang kamuwang-muwang si Li Qingzhou sa labanan at sa palagay ba nito na lalaban siya ng patas dito. Pananakot pa nito na pag hindi ibinaba ni Li Qingzhou ang kanyang espada ay makikita na lang nito na bangkay na ang kanyang lolo. Ibinagsak ni Li Qingzhou ang kanyang espada sabay sabi sa matandang lawit ang dila na, ibinaba na niya ang kanyang espada kaya bitiwan na nito ang kanyang lolo. Binitawan na ng matandang lawit ang dila si Li Yanjian at sinabi kay Li Qingzhou na masunurin itong babae. Sabay inatake ito ng kanyang bird-ing kapangyarihan. Nagulat si Li Qingzhou matapos nabalutan ng bird-ing kapangyarihan ng matandang mukhang multo. Napaluhod si Li Qingzhou sabay tanong na kung isa ba iyong black magic. Tumawa ang matandang lawit ang dila at sinabi na nagtagal siya sa kanyang seclusion ng mahabang panahon, at hindi pa siya nakakita ng babaeng kasing ganda ni Li Qingzhou. Dagdag pa ng lalaking mukhang multo na Meniokis na magsaya muna silang dalawa ni Li Qingzhou. Galit na sagot ng dalaga na wag siya nitong hawakan. Maya-maya ay biglang may umatake ng light devouring patungo sa lalaking mukhang multo. Kaya madali itong gumamit ng Black Dragon para harangin ang atakeng tatama sa kanya. Gulat na gulat siya matapos makita na natatalo ang kanyang dragon. Galit na nagtanong ang lalaking mukhang multo kung sino ang pangahas na nakikialam sa kanyang ginagawa. Sagot ng ating bida na siya si Yeyun habang kalong ang babaeng walang malay. Natanong ng old Li Yanjian na anong ginagawa doon ni Yeyun. Sinabi ni Yeyun sa babae na siniliw niya pansamantala ang meridian ni Li Qingzhou kaya magiging ayos din ito. Sabay utos na alisin na doon ang babae. Mabilis namang sumunod ang babae at inilalayan si Li Qingzhou. Nilapitan ni Yeyun ang kanyang ama at humingi ng tawad dito, dahil kasalanan niya kaya nagdusa ang mga ito. Sagot ni Ye Wushong na wag sisihin ni Yeyun ang kanyang sarili. Mas mabuti na umalis na si Yeyun dahil ang old man ng underworld ay masyadong malakas at walang laban doon si Yeyun. Hamarang si Li Yanjian at naglabas ng kapangyarihan, sabay utos sa ating bida na tama ang ama nito kaya umalis na ito at kunin ang kanyang apo. At siya na ang baalang lumaban sa lalaking mukhang multo. Hamarang na din ang mga tao ng Ye family at sinabi na umalis na ang kanilang young master. Lumapit si Yeyun sa tauhan niya at hinawakan sa balikat. Kaya nagtanong ang tauhan kung anong ginagawa nito. Naghubad na ang lalaking mukhang multo habang nakalawit ang mahabang dila at naglalabas ng malakas na kapangyarihan para patayin si Yeyun. Masayang sabi ng lalaking lawit ang dila na sa wakas ay nagpakita na din si Yeyun, dahil kukunin niya ang dugo nito bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang disciple. Naglabas ng kapangyarihan si Yeyun sa kanyang mga kamay sabay lumikha siya ng makapal na barrier para protektahan ang kanyang mga kasama. Dahil sa barrier na kinas ni Yeyun ay nasugatan ng matandang mukhang multo. Habang naiisip nito na ang ginawa ni Yeyun ay ang Golden Sunflower Formation. Isang uri ng defense formation na mapapasawalang bisa lang kapag namatay na ang nagcast. Sinabi ni Yeyun sa mga kasama na siguraduhin niyang ligtas ang mga ito. Galit na sinabi ng matandang mukhang multo na napaka-arrogant nang walang hiyang si Yeyun at ngayong araw ay wawasakin niya ang cultivation nito. Inactivate ng matandang lawit ang dila ang skill na Dragon Sail. Naglabas ito ng malaking imahe ng ulo ng dragon patungo kay Yeyun para paslangin ito. Hindi naman nagpatinag si Yeyun at sinalubong ang atakeng iyon. Halos matangay ng malakas na enerhiya ng kapangyarihan ng taong ahas, habang patuloy ang pagliliwanag ng atakeng pinakawalan ni Yeyan. Ramdam naman maging ni Li Yanjian ang kapangyarihan ng pambihiyang atakeng iyon. Sa kabila ng matinding kapangyarihan ng teknik na ginamit ni Yeyan na natiling nakatayo ang old man ng underworld, ngunit pansin niyang malaki ang nagagawa ng espada ni Yeyan kaya't layunin niyang ito muna ang unang wasakin. Ipinagdate ng taong ahas ang kanyang mga palad kasaabay ang pagtawag sa dragon, saka inutos na turuan nito ng leksyon ng bastardong nasa harapan niya. Mabilis na lumitaw naman sa kanilang harapan ang spirit dragon sa buo nitong anyo, habang nagngangalit ang matatalim ng ngipin kasabay ng malakas na pag-atungal.
Agad sumugod ang dambuhalang dragon ayon sa utos ng kanyang master, tahimik namang nag-iintay lang si Yeon sa papa-ataking halimaw habang naghahandang iwas-iwas ang kanyang espada. Agad iniharang ni Yeon ang espada sa bungangang dragon bilang depensa, ngunit imbis na masaktan ito ay tumama lamang ito sa ngipin ng halimaw. Ang dragon ng Old Moon Underworld ay may pinakamatatalim na ngipin, na may kakayahang ngumuya ng matulis na espada. Kaya't may pagmamayabang pangsaad ng kalaban na paano dedepensahan ni Yeon ang sarili, kung magagawa niyang wasakin ang nag-iisa nitong armas. Seryusong tinawag na zombie naman ng ating bida ang matanda, saka sinabing maganda ang plano nito, ngunit tanong niya kung sigurado ba itong iisa lang ang kanyang espada. Hindi na nakaimik pa sa gulat ang matanda, matapos gawin ni Yeon ang isang hindi niya inaasyang bagay. Malakas na utos ni Yeon na lumapit sa kanya ang kanyang espada, kaya't mula sa likuran ng matandang zombie tumagos ang matalim at lumilipad na espada na nagpaliad sa matanda. Hindi makapaniwalang natigilan siya habang iniindala ang pinsalang natamo, ngunit wala siyang magawa kundi panuurin ang paglapit ng espada kay Yeon. Nagtalsikan naman ang dugo mula sa matandang zombie kaya't ilang enerhiya at lakas din ang natanggal mula sa katawan nito. Napanganga naman ang matandang si Lianjian nang makita ang espada, dahil agad niyang nakilala na gawa ito sa Muterit Iron mula sa treasury ng Lee family. Kasabay ng pagtama ng espada sa dambuhalang dragon, iwinasiwas din ni Yeon ang hawak na isa pang espada kaya't napaatungal na lang ng malakas ang halimaw, sa katuluyang bumalik sa pinanggalingan nito dahil sa matinding pinsala. Sinalo naman agad ni Yeon ang mapaminsalang espada, matapos itong tumagos sa katawan ng matandang zombie at ng dambuhalang dragon. Nakangiting tinitigan ng ating bida ang espada dahil matapos na makuha ang meteorite sa Lee family, si Qin Yao ang naging daan upang mabuo ito. Inalala pa ni Yeon ang ginawa niyang paghiling sa dalaga upang gawin ang espada, bago sila maghiwalay ng landas pagkatapos ng hapunan. Hindi nagtagal inihatid din sa kanya ni Qin Yao ang magandang espada matapos niya itong gawin, na ayon pa sa gumawa nito ay ito ang pinakamagandang divine sword weapon na ginawa niya sa buong buhay. Agad namang naramdaman ni Yeon ang malakas na kapangyarihan ng espada, kaya't nagdesisyon siyang tawagin itong meteorite sword. Matapos ang alaalang iyon isang pagbuwelo ang ginawa ni Yeon, kasunod ang pagwasiwas paunahan ng pinag-krus na dalawang espada, saka pinakawalan ng fifth form ng Sword of Nirvana na Glorious Sunlight. Napasigaw na lang ang matandang zombie nang tumama sa kanya ang dobling atake ng espada, na halatang ikinagulat niya ang malakas at kakaiba nitong puwersa. Direktang sinalpok ng nagliliwanag na kapangyarihan ang Old Moon of Underworld, kaya't malakas na tumilapon ito papalayo. Sabay-sabay namang nagsigawan ang mga nanunood sa laban kabilang na ang ama ni Yeon at si Lianjian. Malakas na tanong pa nila kung nanalo na ba si Yeon sa laban. Mula sa wasak na pader saad ng isang tinig na hindi niya inaasahang malayo ang mararating ng kakilang laban, habang nagsisilabasan mula dito ang berdeng enerhiya na nagsisimulang kumalat sa paligid. Nanlaki naman ang mata ng dalawang elder dahil inaasahan nilang tuluyang nang natalo ang Old Moon of Underworld, ngunit nagkamali sila nang muli itong lumabas tanan ang mas pinalakas na kapangyarihan. Pag-amin pa nito na malakas nga si Yeon ngunit hindi nararapat ang maagap na pagsasaya. Malakas niyang pinakawala ng kumakawalang kapangyarihan, kasabay ng malakas na sigaw dahil ani ay walang sino man ang makakatalo sa kanya. Utos pa ng matandang zombie na magsanib puwersa ang dalawang parte ng kanyang kapangyarihan, kasunod ang paglabas ng dambuhalang dragon at pagpapalit niya ng anyo bilang halimaw. Pagbabanto pa ng matandang zombie na sisiguraduhin niyang mamamatay si Yeon sa kanyang mga susunod na pag-atake, sa kasunod-sunod na pinakawala ng malakas niyang kapangyarihan na layuning tapusin ang ating bida. Napapangiti pang baliwala na iniwasan ni Yeon ang bawat atake ng matanda, habang may mapang-asar na mga pangmamaliit sa kakayahan nito. Walang pasubaling ginamit ni Yeon ang isa sa pinakamalakas niyang alas, na Vajra-glazed physique upang direktang atakehin ang matandang halimaw at ang kanyang alagad na dragon. Unti-unti namang binalot ng malaking apoy ang katawan ng matanda, na hindi na niya magawa pang iwasan at depensahan sa sobrang lakas nito. Napaliad na lang at napalabas ang dila ng matandang halimaw, kasabay ng pagpupumiglas ngunit hindi pa rin makawala sa higpit ng pagkakakapit ng malaking apoy, na utay-utay na tumutupok sa kanya at sa alagang dragon. Hindi naman maipagkakaila ang nag-umapa na kapangyarihan ni Yeon,
habang nagpapasalamat sa aniyay oportunidad na binigay ng matanda sa kanya. Mas lalo pang pinalakas at pinag-igting ni Yeon ang mapanggapos na atake, na hindi naman magawang takasan o iwasan ng Old Ermine of Underworld. Malakas na sigaw na lang ang nagawa ng matanda nang umakyat na sa kanyang mukha ang nakatutupok na apoy, kaya't nagumpisa ng masunog ang buo niyang katawan. Nang makita ang matinding pinsala ng kalaban agad nagkaroon ng pagkakataon si Yeon, na simula na ang proseso ng devouring kasunod ang maingat na utos sa system. Nilamon ng animoy kidlat ang matandang halimaw habang inuumpisahan ni Yeon ang pag-devour. Unti-unti ding nilalamon ng ating bida ang kanyang cultivation at lakas. Agad namang bumati ang notification sa tagumpay na pag-upgrade ni Yeon bilang first stage Martial King Reel, kasabay nagpag-unlock ng kanyang 40-fold attack speed. Nakangiting sandaling pinagmasdan ni Yeon ang sarili dahil hindi niya inaasahan ang pagdoble ng kanyang attack speed matapos na maging isang Martial King Realm. Sa kabilang banda sa kabila ng pagkatalo patuloy na ayaw sumuko ng pusit na lalaki, dahil tanan pa din ito ang layuning makapaghigant at mapatay ang ating bida. Galit na saad nito na kunti na lang ay magiging perpekto na ang kanyang anyo bilang isang dragon, ngunit sinira ito ni Yeon matapos siyang atakihin sa pamamagitan ng Thunderbolt. Pang-osar pa naman ang ating bida sa matanda na isa lamang itong basura, na nag-aambisyong maging isang dragon na nagpapakita namang ng malaking katangahan nito. Sa huling pagkakataon muling iwinasiwas ni Yeon ang kanyang espada, na direktang tumapos sa lumalagong kahangalan ng matanda.